lumabas ng katotohanan. Tama palang hinala ko na ikaw, Bongbong Marcos, ang pinakamalaking buhaya dito sa korupsyon sa flood control projects. Okay. Narinig niyo po yun. Tama daw po yung yung kanyang hinala. Okay? Hinala. Maraming namamatay sa maling hinala. Maraming nadidisgrasya sa maling hinala. Okay? Hinala niya, ayun dito, basahin po natin ito. BBM na booking. Pinakamalaking buhaya sa korupsyon ng mga Diskaya kontraktor sa Ilocos Norte. Teka lang. Kailan ba nagsimula yung Diskaya? Di ba panahon ni Digong? Panahon ni Digong nagsimulang lumubo yung laman ng kanilang bulsa. Okay. Tapos ngayon si PBBM yung buhaya. Paano mo mapapatunayan, okay, na buhaya si PBBM? Oh. Sino bang gobernador dyan sa sa Ilocos noon? Oh, 'di ba si Sabit? Si Sabit, 'di ba? Sumabit, 'di ba? Si Sabit, 'di ba? Ay, bakit kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Wala eh. Ang target din talaga ay siraan ng Pangulo. And then, ang ginagawa nyo, mind conditioning yan. Di ba? Gusto nyo talaga na magalit yung mga Pilipino kay Bongbong Marcos. Di ba? Oh, bakit ngayon? Oh, si Chavit naman yung talagang dapat sisihin dyan. Eh, bakit hindi mo idinadawit? Di ba? Dapat sinabit mo ang may sabit. Which is yung si Chavit. Sabit nga eh. Di ba? Oh, tapos biglang kasalanan ni PBBM. Ang tangan, basta DDS talaga, tanga. Oo, hindi lang po tanga, didilis na eh. Maliit po yung utak kasi liit ng dilis. Diba? Hinala, tama daw yung hinala niya. So hinala lang pala, ganun pala mag-judge ng tao ngayon. Pag hinala mo, sa tingin mo mukhang tama yung hinala mo, i-judge mo na agad. Hindi, yan, magnanakaw yan kasi tama yung hinala ko eh. Kapag ako ba'y naghinala sa'yo ngayon at tsumutsupa ka, dahil base sa pagmumukha mo, mukha kang baklang inutil, pwede na ba yun? Kasi hinala ko eh. Diba? Hinala ko na tsumutsupa to kasi mukha pa lang, ang lambot na, mukhang baklang inutil na mukhang puwet. Example ko lang naman yun. Binabalik ko lang sa'yo. Yung hinala ko sa'yo. Ha? So, anyway, ito yung topic natin ngayon mga pre. Pero syempre, no, bago tayo mag-tuloy-tuloy sa ating topic ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Syempre mga pre, may TikTok, may Facebook tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat po. So, bago tayo magtuloy dito sa kulangot na to mga pre, ayan, bago tayo magtuloy-tuloy sa kulangot na to, unahin ko muna natin itong mga ginawang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ha, oo, ang ating napakasipag na presidente, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos at silipin po natin yung kanyang mga ginagawang trabaho para sa mga Pilipino. Okay? Kasi ang tunay na nagmamalasakit po sa ating bansa o sa mga Pilipino, wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, sa Davao Oriental, may pabahay na po siya, yung mga tinamaan ng lindol doon. Talagang to the rescue po agad yung ating mahal na Pangulo. Diba? So, ito na po, panoorin po natin ang video nito mga pre. Sa halip na puro meeting at memo, personal na nagtungo si PBBM sa mga apektadong lugar. Ayan na, personal na nagtungo si PBBM sa mga apektadong lugar na Dinala niya ang tulong direkta sa mga tao. Yung mga tinamaan po ng lindol talagang dumating po agad yung Pangulo, nagdala ng tulong, talagang ito yung may pagmamahal sa mga Pilipino. Okay? Mailocano ka man, Bisaya, Ilonggo, anumang lingwahe mo, okay? Talagang mahal ka po ng ating Pangulo kasi wala pong pinipili yan. Diba? Basta Pilipino ka, okay? At kahit DDS ka pa, siguro yung mga DDS dyan, nakatanggap din ng tulong kay PBBM. Alam ko may mga DDS na lindol,
Tapos nawasak yung tahanan. And then, ayan, to the rescue si PBBM sa mga DDS na to. And then, pinagawan pa ng bahay. O, di ba? O, ano yung masasabi mo kay PBBM? O, magre-reklamo ka pa ba? Ha? Ang kakapal na mukha nyo dyan. Grabe, mga DDS ha, yung tinutukoy natin dito. Yung mga galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Teka lang. Bago kayo magalit kay Pangulong Bongbong Marcos, alamin nyo muna, ano bang kasalanan ng Pangulo? Diba? May resibo ba kayo na talagang kurakot at ating Pangulo? Meron ba? Meron ba? Simula nung naging senador yan si Pangulong Bongbong Marcos, wala pong issue sa pambubudol yan or about sa pera or pambulsa ng pera ng taong bayan. Diba? May issue ba noon at ngayon? Wala. Ang may issue po itong mga dikit dito kay Rodrigo Duterte. Diba? Itong mga kutong lupa na nakadikit kay Digong. O, nagpapalaki lang, nagpapayaman. Nagpapalaki ng tiyan. Ha? Pero si PBBM po wala pong issue sa pera yan. Aanin pa ba ng Pangulo yung pera? Masaya na siya sa buhay niya. Lalo na't naging presidente siya. Nagampanan niya yung tungkulin niya bilang mabuting presidente. Diba? Dun pa lang, masayang-masaya na po ang ating mahal na Pangulo. Diba? So, tuloy po natin ito mga pre. Patunay na sa bagong Pilipinas, may leader na lumalapit, hindi nagtatago. Yan na, may leader na lumalapit, hindi nagtatago. Talagang may election man wala, nandyan po ang ating Pangulo. Hindi marunong manira, hindi nagtatago, umaharap po at nagdadala pa ng tulong. Oh, Mindanao yan ha? Davao Oriental. Oh, bakit masasaya pa itong mga lula na to nung nakamayan nila si Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Si Sara Duterte po, anong ginawa po sa Davao Oriental? Wala nga. Hindi naman yata nag-ikot dyan. Puro paninira at hindi daw nagtatrabaho yung ating Pangulo. Ano to? Bulag ka ba? Bulag ka ba? Bingi ka ba? Anong tawag dyan? Diba? Oh, masaya-masaya pa ang mga lula. Nakaharap po nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, no? Oo. Hindi po marunong manira ang ating Pangulo. Wala ka pong maririnig sa kanya na puro issue na lang yung lumalabas sa bibig niya. Wala po. Tahimik lang po. Kaya nga inaapi-api. Diba? Kinaiinggitan po si PBBM na mga salot na mga Duterte na to. Totoo naman po na salot sa Pilipinas ang mga Duterte. Walang kwenta, di ba? Walang bilang ang mga Duterte sa ating bansa. Tuloy natin. Ayan ang dami nila ang dami nila ang dami nila. Sabi niyo, hindi pinapansin si PBBM sa Mindanao. Anong tawag niyan? Display? Bubo talaga itong mga DDS talaga. Lahat gagawin para lang gawa ng negatibong komento si PBBM. Diba? Mga inutil po yung kanilang utak. Yan o, daming tao. Diba? Tuloy natin dito yung isa. Ito walang audio. Naroon na agad ang 278 Ayan milyong piso, agad na ipinamahagi ng Office of the President. Magkano yun? Magkano yun? Milyong piso. 278 milyong piso. 270 milyong piso. Agad. Dinala ni PBBM doon. Pinamahagi sa mga tinamaan po ng lindol, di ba? Paano si Lustay? May narinig ba kayong ganyan? Wala. May dinala ba? O siguro, lugaw. Pwede naman si Lugaw. Si Lustay, bibigyan kayo ng lugaw. Palugaw. Galing kay Madam Lustay. Ilindol na nga. Mahirap pa yung buhay. Papalugawin mo pa. Nangyari na, di ba? Bihira naman. Ang sakit naman nun. Di ba? Lugaw-lugaw lang. Ang tingin mo sa mga yan, diba? Vice President ka,
Magpakain ka naman ng masarap kahit pa paano. Para makasmile naman yung mga, ano dyan, mga taga Mindanao or Cebu. Kasi noon, nagpalugaw sa Cebu eh. Pero I don't know kung ito si Sara Duterte, nag-ikot ba ng Mindanao? Kasi wala naman pong lumabas sa balita. Diba? Kung nag-ikot yan, di binalita na sana yan. Agad na ipinamahagi ng Office of the President sa mga LGU na labis na naapektuhan. Sa bagong Ayan ha. Kasama ko na si Angara dito. Pilipinas, hindi kailangang maghintay ng buwan para sa tulong. Hindi kailangan maghintay ng buwan, magantay ng buwan para sa tulong. Ganyan yung ating Pangulo. Dahil naroon na agad ang aksyon. Okay, so yun yung video mga pre, no? Talagang ating Pangulo, to the rescue po talaga. Wala po siyang pinipiling panahon. Basta, nangangailangan ng tulong, agad-agad, nandyan yung Pangulo. Kahit pinagbabantaan ng mga DDS na papatayin sa Mindanao, uupakan, bubugbugin sa Mindanao. Wala pong pakialam si PBBM dyan. Bigla pong dumating ang Pangulo. Diba? O pinagbantaan yan si PBBM ng mga Bisayang DDS na putong lupa. Na bubugbugin daw. O ilulutuin daw si PBBM doon. Di ba ang tatanga? May nagawa ba kayo nang pumunta? Pukin ang ina nyo. Puro lang kayo hangin. Anyway, mga pre, ito na at bigyan po natin ito ng reaksyon itong kutong lupang insekto na to. Okay? Oo, panoorin po natin yung kanyang banat. Lumabas ng katotohanan. Tama palang hinala ko na ikaw, Bongbong Marcos, ang pinakamalaking buhaya dito sa korupsyon sa flood control projects. Grabe. Hinala niya, ha? Sige, tuloy mo. Wait lang. Sige, tuloy mo. Kinumpirma ngayon ni Chavit Singson. Uy, si Sabit pa yun. Yung may Sabit pa yung nagkumpirma. Ay, nako. Sige lang, tuloy natin yan. Kontraktor ni Basta pag sinabing senador ng mga DDS, pag sinabing Sabit Singson, magtitiwala pa ba kayo dyan? Wala na. Alam na agad, di ba? mga diskaya mismo sa Ilocos Norte. Ano sabi? Baluarte ni Chavit Singson. Kontraktor niyo pala mga diskaya mismo sa Ilocos Norte. Sa baluarte niyo. Sino ba yung may hawak sa Ilocos? Di ba si Sabit? Sabit, di ba? Sabit Singson. Bakit mo sinisi kay PBBM? Kaya pala nagpanik kayo na pinangalanan ng mga diskaya si Martin Romualdez doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Madali lang magpangalan. Madali lang. Kahit sabihin kong ikaw sinutsupa mo yung titi ng kabayo, napakadali lang. Pero mahirap patunayan. Ang tanong, kaya nyo bang patunayan yan? May resibo, may ebidensya ba kayo na may lalatag dyan? Sa bagay, naintindihan na kita, boy. Naintindihan na kita. Pag tumaiyan si Chavit Singson, kakainin mo rin. Bakit? Pag sinabi ni Chavit, hindi cake to, pasintabi po sa mga kumakain na, hindi cake to. Hindi kakainin mo rin, kasi sabi niya cake eh. Kahit alam mo dumi, kakainin mo. Kasi sabi niya cake. Kasi tanga ka. Na pinangunahan ni Senator Marcoleta. Kaya pinalitan nyo si Chiscudero at si Senator Chiscudero, bago na pala yung pangalan. Diyan pa lang, wala na. Sablay ka na. Wala? Marcoleta ni Tito Soto. Ngayon gusto nyo gamitin si Tito Soto para pagtakpan kayo. Kasi muntika na kayong mapangalanan ng mga diskaya. Tapos, bakit hindi pinangalanan? Ba't muntikan pa? Dapat pinangalanan na. Walang hiya ka pala eh. pa si Vico Soto sa House hearing para ma-discredit ang mga diskaya. Ibang klase talaga kayo. Ngayon, gagamitin nyo na naman si Boying Rimulya sa Department of Justice. Yari kayo kay Rimulya. Manda lang kayo. Antay lang kayo, ha? Hindi kayo mapangalanan sa affidavit ng mga diskaya para ma-absuelto kayo. Ibang klase talaga. Ibang klase talaga? Alam mo, ha? Alam mong gumawa ng kwento, ha? Basta didilis talaga, mababaw yung utang. Kakambal nga
ng mga magnanakaw ang sinungaling o ang sinungaling ng mga Sino ba sinungaling? Si Sara Duterte. Anong sabi ni Sara Duterte? O, anong sabi ni Sara Duterte? Sige nga. Wala akong sinabing bumaba si BBM sa pagka-presidente. And then another sarili niya, kalaban niya, ang sabi niya, BBM resign. O, diba? Sinungaling si Sara Duterte. O, diba? O, kaya, ang mga sinungaling kayo, huwag yung ipapasa sa administrasyon, mga putong lupa pala kayo. mga mabugbudol na kayo, mga magnanakaw pa kayo, talagang pamilya kayo ng mga magnanakaw. Umalis na kayo dyan sa pwesto. Aba? Marcos, resign. Aba? Resign now. Oh, aba? Ala, yung mukha, oh. Uy, natakot yan. Natakot na yan, Insan. Oh, huwag mo lumah. Tangina mo, chuchupa ka? Ito, sisigaw-sigaw kayo dyan ng ganyan. Marcos, resign now. Oh, mapapagod na lang kayo sa kakaganyan. Oh, tingnan nyo yung Pintanil, si Mr. Pintanil, na nabuang na sa kakaganyan. Oh, ano nangyari? Namayat. Oh. Andun sa daig niya yun, nakakulong. Dahil sa kakaganyan niya. Sa kakadutain niya. Oh. Oh, sana, nagre-relax po ngayon sa daig. Diba? O, sige, magganyan kayo. Dapat nga 24 hours nakaganyan kayo, mga putang ina nyo. Diba? Oo, ganyan kayo palagi. Sabihin nyo, do tayo lang malakas. Oo. Do tayo lang malakas at mga kulang-kulang. Oo. So anyway, hindi ko na pabain itong putang inang mukha na yan. Ayan, hindi ko na pabain itong video na to. Maraming salamat po. Ayan, nasa hindi pa po